Annyeong! Good morning guys! So, quick lobby tour lang tayo sa hostel. Ito yung kitchen area and then ito yung mini pantry. Libre lahat ng food dyan. Kuha lang kayo. May noodles, may cereal, and then nandyan din yung coffee. Tapos, ito yung ref. Pwede dyan mag-place ng kahit ano. Pinifigure out ko lang dito yung coffee machine eh. Kasi medyo high-tech siya. So, hindi ko maintindihan. And naka-Korean. So, ayun. 엑스트레이 카페가 완성되었습니다. Hi guys! So, day 2 ng ating Korean trip. So, papunta na ako ngayon sa malapit na CU para makapagpa-load tayo ng T-Money card. Kasi magbabas tayo papuntang yung Bukgong Palace. Magpapaload tayo ng T-Money card papuntang yung Bukgong Palace para magbabas na lang tayo papunta doon. So, ayan, tara! Medyo maganda yung weather ngayon. Super lamig. Pero maganda yung sikat ng araw. So, ayan. Nakita ko dito yun eh. Dito tayo guys sumakay ng bus papuntang Yeonpyong Village kahapon. Ayan, dyan. 701 na color blue na bus. Lamig lang ako ng jacket. Pero sobrang lamig na ng kamay ko. Nahanap ko yung CU kasi sabi dun sa map. Sa neighbor map, malapit lang daw ako pero lumagpas pala ako ng street. So bumalik ako dito. Dito lang daw yun, banda. Ayun, nakita ko na nasa Hotel Gracery pala siya. So, ayan, tara na guys. See you, nice to see you. Ano kaya ang... Nagtitingin lang ako guys kung meron tayong pwedeng bilhin. Pero parang wala. Magpapaload na lang ako. Yogurt. Yogurt want to sawa. Yogurt galore. Ang galing. Magpapaload ng T-Money card pero wala pala yung card. Nakalimutan ko pala sa hotel yung card. So ayan, babalikan ko siya ulit. Buti na lang malapit lang yung hotel dito. Ba't mo kinalimutan yung card? So ayan guys, nagmamadali na ako ulit para kunin yung card sa hotel. Kasi sayang yung oras. So dinami-dami lang pwede pang makalimutan, yun pa. So ayan, babalik na ako. So okay na guys, nakuha na natin ang T-Money card. Papunta na ulit tayo ng CU.
Kasi bakit naman yung T-Money card yung kinalimutan, pero yung suklay, hindi? Bakit natatap ba yung card? Ay, natatap ba yung suklay? Madadala ka ba ng suklay sa bus? So, ayun guys, naglalakad na ako. Papunta ulit ng CU. Ay, sayang oras. Anong oras na ako makakarating ng Gyeokbokgung Palace nito? Syempre may biyahe pa. Pero parang may nakita kong shortcut dito. Dito na lang tayo dumaan. So, naglalakad na tayo guys, papuntang bus stop. Sasakay tayo ng bus na color green. And then, 7061, papuntang Gyeongbokgung Palace. Pero, magre-rent muna tayo ng hanbok. Sa hanbok man. Nabook ko yan sa Klook. Tapos, ilagay ko na lang yung link sa baba. So, ayun. Lakad muna tayo. Alam niyo guys, mainit yung araw, pero malamig yung hangin. Pero malamig yung hangin. Ay, ang ganda oh. Merong nag-guards. May nag-iikot na guards. Kaya mo yan. May nag-iikot na guards dun oh. Hindi ko alam kung anong palace to. Ayun. Nakikita nyo ba guys? Ayun o. Wait lang. Videohan natin. Tingnan natin kung kaya. So tama na. Doon na tayo sa bus stop. Hindi yun yung palace na pupuntahan natin. Ayun yung bus stop guys. Tapos color green na 7016 yung sasakyan natin. Usually naman nakalagay doon kung anong oras siya dadating. Kaya maghintay lang kayo doon. And OA naman yung pagkakasign ng bus ng number. Kaya makikita nyo kagad kung ano yung sasakyan niya na bus. And then check nyo na lang sa Naver Maps kasi accurate yun. So, nakasakay na tayo ng bus guys papuntang Gyeokbokgung Palace. Ayan, biyahe lang tayo and then see you guys! So, nandito na tayo guys sa area ng mga hanbok rentals. Nahanap ko lang yung hanbok namin. Dito daw yun. Wait lang. Hanapin muna natin guys. So, mali guys. Nasa kabilang street pa pala siya. Pero parang malapit na ako. Hanbok man. Hindi ko siya makita. Pero may picture naman sa Klook nung store. Ito guys, nakita na natin siya. Nasa loob pala siya ng street. Hanbok. Dito ako galing. So, tara na guys. Pasok na tayo. Ipapakita nyo lang yung voucher from Klook app dun sa girl. And then, tinuro niya ako dun sa parang machine para ma-scan yung QR code. And then, pagka-scan ng QR code, magpe-print out siya. And then, yun yung papakita nyo dun sa cashier. And then, papalagay na yung gamit nyo sa locker. Pwede nyo lang iwan sa locker is yung jacket kasi nakasuot talaga kayo ng damit. Ipapatong lang yung handbook. And then, pwede kayong mag-rent ng hat
nasa 3,000 won yata yun. And then yung shoes naman is nasa 5,000 won. Para overall, naka-costume na kayo. And may oras lang din pala guys. And sasabihin naman sa inyo kung anong oras nyo dapat ibalik yung rental. Kaya kung ako sa inyo mag-timer na lang kayo para mag-a-alarm siya. So guys, naka-handbook na tayo. Ang ganda ng handbook na kinuha ko. Hindi ko alam kung anong rank ng costume to. Or I mean, anong rank to sa Korean. Pero ang ganda. Kumuha lang ako ng black and gold na kulay ng handbook. And then, ayan, naglalakad na tayo papuntang Gyeongbokgung Palace. Lalagay ko na lang yung link sa baba kung ano yung link ng pinagrentahan ko nitong handbook. And then, try nyo na lang din guys. Mas mura eh. Tapos gumamit lang ako ng Klook voucher. Kaya parang nasa 1,000 pesos ko lang siya ni-rent. And then, team handbook na to. Tapos nag-rent lang din ako ng sapatos. Dapat hat. Tsaka sapatos, pero sabi is ito na lang daw parang bandana. So ayan, 5,000 won yung shoes, tapos itong bandana hindi na pinabayaran sa akin. So ayan, tara. Wait lang, punta tayo sa harap nito. Tapos videohan muna natin bago tayo pumasok sa loob. Tapos mag picture. Nga pala guys, pag nag-rent kayo ng handbook, isagad nyo na 5,000 won lang naman yung shoes. Tapos 3,000 won yung hat. Sagad nyo na, mag-costume na kayo. Wag nung sayang eh. Ayun, so dito tayo sa harap. Videohan muna natin. 시작하겠습니다. 이 행사는 광화문을 지키는 하수군이 근무를 교대하는 모습을 관람객 여러분, 광화문을 봐주시기 바랍니다. 지금 종사관을 선두로 광화문을 파수하는 교대 파수군이 옛 기록에 따르면 조선시대 군사들은 북소리에 맞춰 앞으로 나아가고 징을 치면 움직임을 멈추었다고 합니다. 제자리에 여기가 이제 대우리 있었던 곳이에요. 모든 궁궐이나 왕궁이나 절에는 반드시 이렇게 대우를 섰던 대우로 So guys, nandito na tayo sa loob ng Gyeongbokgung Palace. Ayan, ang dami nang naka-handbook. Lahat yan, nagpe-picture. So hahanap lang din muna tayo ng photo spot. So ayan, tara, mag-picture muna tayo sa loob. So ayan guys, after 2 hours, nakapag-picture na tayo. Malaki yung Gyeongbokgung Palace. Madami kayong pwedeng photo spot na puntahan.
Pero ayun nga, unahan kasi ang daming mga nagpapapicture din. And then minsan, pag nakapunta na ako dun sa spot na walang tao, tsaka naman pupunta yung mga nagpipicture. Kaya mabilisan talaga. Hindi ko alam kung may mga magagandang shot ako kasi sinulit ko lang yung 2 hours eh. Pero may option naman ng more than 2 hours. May 4 hours pa ata. So ayun, kung alam nyo na mahihirapan kayo and all, siguro habaan nyo na lang yung oras ng rental. Kasi pag nasaktuhan nyo yung sobrang dami ng tao, ang hirap magpa-picture. Ang hirap mag-picture lalo na kung solo lang kayo. Kasi pagdating nyo sa isang lugar, biglang may susulpot, tas magpa-picture din sila doon. Kaya mahirap talaga. Ayun, pagalingan na lang guys. So, balik muna tayo sa store ng Hanbokman para isoli na natin tong rental. 그 중에 한 명이 이제 여기서 국무총리 이제 연봉이 한 2억이 넘을 거예요. So ayan guys, nandito tayo sa gilid ng Gyeongbokgung Palace. Naglalakad tayo papuntang 7-Eleven muna kasi 1 PM na and magla-lunch muna ako. Yung next natin na itinerary is yung National Folk Museum. Doon muna tayo mag-iikot kasi libre lang daw yung entrance doon. Kaya i-check ko na rin kasi nandito lang siya sa gilid ng Gyeongbokgung Palace, doon lang sa taas. And kakabalik ko lang ulit ng hanbok rental natin. 2.5 hours pala yun. Kala ko 2 hours lang. Pero okay lang, yung 30 minutes naman is parang wala na rin akong magawa kasi ang dami ko ng pictures. So ayun, lakad muna tayo guys papuntang 7-Eleven. Nag-search lang ako kung saan may malapit. Gutom na rin ako. Kakapagod mag-picture. So ayun. Kanina pala guys, na videohan natin nung umaga yung changing of guards. Kaya sakto lang din. Medyo naubos rin yung oras ko doon ng konti. Kasi hinintay kong gumalaw sila. Pero okay lang. At least napanood natin. Ngayon ata is tapos na. Mga pinipicturean na lang nila dito is yung mga guards. Oo nga pala guys. Kung kaya nyong maglagay ng photographer, additional na lang dun sa pag-rent nyo ng hanbok, siguro kumuha na lang kayo ng photographer. Kasi naka-costume ka na. Para sa akin lang naman, naka-costume ka na. Tapos, para masulit mo yung oras ng rental mo and magaganda yung pictures mo, siguro parang dapat mag-photographer na lang. Kung kaya mo lang naman mag-add, pero kung hindi, okay lang din naman. Mag-selfie stick ka na lang or kung may kasama, magpa-picture ka na lang. Marami namang photo spot. Yun nga lang sa sobrang laki ng palace, ang hirap maghanap ng location. Mostly yung umpisang part ng palace is marami na agad tao. Medyo nandun sa likod yung konti yung mga tagu-tagong parts. Pero bigla na lang kasing nandun din yung photographer tsaka may pipicturean siya. So, siguro alam na nila yung spot na yun. Kaya dun nila dinadala yung subject. So, ayun. Medyo malapit na tayo guys. Nasa kabilang side kasi yung 7-Eleven. Nasa kabilang side ng palace. So, lumigid pa ako kasi nasa kabilang side yung hanbok rental na shop. So, nag-search pa ako. Kaya naman natin lakarin kasi kahit mainit, malamig naman yung panahon and yung hangin. So, hindi naman nakakapagod maglakad tsaka hindi ka naman pagpapawisan. Siguro guys, kung summer kayo pupunta, hindi ko alam. Sobrang init siguro nun kasi ngayon na nag-hanbok ako, kahit medyo malamig at some time,
maiinitan ka eh. Siguro kasi dahil nakadamit ka pa sa loob, hindi naman kasi nila ipapahubad. Ipapatong mo lang yung hanbok dun sa damit na suot mo. Kaya ang tatanggalin mo lang technically is yung jacket or coat. And then kung naka t-shirt or pants or shorts ka, yun na yung nasa loob. Tapos iiwan mo lang yung jacket dun sa locker or yung shoes or yung bag kung mag-iiwan ka. Pero ako dinala ko yung bag ko kasi ang dami kong bit-bit na gamit. Kailangan ko talaga ng bag. Buti na lang sako bag lang to. So ay nagtatawiran na sila guys. Ito yung palace guys, sa kabilang side. Dito rin ata yung parking spot. Eh dito din daw yung 7-Eleven, so dito na lang tayo maglakad. So bumili lang ako nito guys, hindi ko alam kung ano yung tawag sa kanya kasi naka-Korean siya na sulat. So, ayan, may egg lang siya sa ibabaw and then may rice sa loob. And then, ang ganda ng view ng 7-Eleven dito guys. So, yung Gyeongbokgung Palace. Kaya masarap din kumain. So, ayan, kain muna tayo. Tapos na tayo mag 7-Eleven guys. Kumain lang ako saglit para may laman yung tiyan. Pero hindi naman ako ganun kagutom. So naglalakad tayo ngayon papuntang National Folk Museum. Nasa gilid ako ngayon ng Gyeongbokgung Palace. And doon tayo papunta. Kasi sabi sa maps, doon daw sa taas part ng Gyeongbokgung Palace yun. So, ayan na nga guys, nakita na natin yung sign ng National Folk Museum. And then, lakad-lakad lang tayo, papasok dun sa entrance. And totoo nga guys, free admission siya, so wala siyang entrance fee. So, pwede kayong mag-ikot-ikot sa loob na libre. Picture-picture lang kayo doon. So, ayun guys, naglalakad na tayo. Nakapasok na tayo ng National Folk Museum. Pupunta tayo din sa Street of Memories, yung tawag. Ayan. Doon yata yung may mga makalumang bahay or something. Yung nakita ko sa TikTok. Tapos doon tayo pupunta. Ito pala yung nakita ko kanina nung nandun ako sa Gyeongbokgung Palace. So, meron din palang entrance galing doon. So, ayan. Dito pa lang pala meron ng mga makalumang bahay. Ito pala yung natanaw ko kanina guys, na mataas na parang temple. Nung nandun ako sa Gyeongbokgung Palace. And then ito mga
napakalumang bahay. Ochon House. Ito, tawag daw dito is Ochon House. And then ito yung description niya. Saan kaya yung banda? Parang hindi ko alam kung naliligaw ba ako or what. Ito. A walk down memory lane. So, dito tayo pupunta. Okay. Ito nga. Kita ko na guys. So, dito tayo mag-picture. Ito super traditional. Ito yung medyo 90s. 80s ata to. So, doon tayo pupunta. Buti na lang chinarge ko yung phone ko para makapag-picture pa tayo dito. Walang masyadong tao pa eh. So, makapag-picture pa tayo ng maayos. So, balikan ko kayo guys mamaya. Hindi ko alam kung kasama to sa pwede mong pasukin. Pero school yata siya. And then ito is parang tindahan. Bawal pumasok. Sayang. May harang siya guys. Bawal daw pumasok. So dito lang tayo. Sige, mag-ikot muna ako guys. So ayan guys. Tapos na tayo sa National Folk Museum of Korea. And nagpicture lang tayo sandali. Kasi yun lang naman yung ginagawa doon. Kasi yung ibang shops is hindi rin naman pwedeng pasukin, nakasara siya. So, ilan lang yung mga napasok. Tapos nagpicture lang ako saglit. And then ngayon, papunta na tayo ng stream. Nakalimutan ko yung pronunciation ng stream. Pero, ayun. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Sasakay tayo papunta tayo doon. Sasakay tayo ng bus na 7026 na color green. Nandito na tayo sa bus stop. Sorry guys, 7025 pala, hindi pala 7026. 7025 pala yung sasakyan natin papunta sa stream. So ayan, waiting lang tayo ng bus. Nandito na tayo guys. Cheonggyetcheon Stream. Cheonggyetcheon Stream. Yan yung tawag. So bumaba tayo sa Dongdaemun bus stop. Tapos makikita nyo na siya agad. Dire-diretso lang. I-check nyo na lang guys sa Naver Maps kasi accurate naman yun. So para makapunta din kaya dito. Actually guys, maganda siya. Pero baka mas maganda siya sa gabi. Hindi ko lang sure. Kasi terik yung araw ngayon eh. Ayan guys. Pwede kayo mag-picture sa gilid kung gusto nyo. Ayan. Siguro mag-picture lang ako. Maghanap lang ako ng spot ng pwedeng picturean. And then balik na ako sa Myeongdong para makadaan ulit tayo sa mga shops. Para paunti-unti na nating bilhin. Okay? So, ayun guys. Naglalakad na ako ulit. Kakatapos lang natin mag-picture dun sa stream. Naglalakad na ako ulit pabalik ng Myeongdong Street. Magsa-subway na lang tayo para matry natin. Kasi hindi pa tayo nagsa-subway. First time natin tong magsa-subway. Kaya, tara na. Tawid tayo dito. Tapos nasa baba nitong bridge yung stream. Ayan. Yan yung kahabaan ng stream guys. Cheonggyetcheon Stream. Ito naman yung kabilang side.
Ayun, may mga nagpipicture-picture din sa baba. Pero ang hirap kasi magpicture kasi ako lang mag-isa. And malakas yung hangin kaya hindi tayo basta-basta makakapag-picture kasi baka liparin yung tripod. As in, super lakas ng hangin. Yung buhok ko kanina pa, oh. Ayan, oh. Yung buhok ko ang OA na. Nakikita nyo pa ba ako? Ayan, super lakas ng hangin. Malamig, guys, kahit mainit. So, ayun. Itong nasa gilid ko pala, para siyang 168 mall na mas maayos na version. Tsaka mas tahimik. Kasi nandito yung mga supplier ng kung ano-ano eh. May mga leather, may mga ribbon, ayan. May mga tali. Kung ano-ano pa, dito sila. Para siyang Divisoria na medyo maayos. Nasa gilid siya ng stream. Oo nga mga pala guys, sasakay tayo ng Dongdaemun subway station and then bababa tayo ng Myeongdong station. Ayan. So ito yung pababa ng subway guys. Nandito na tayo guys sa Dongdaemun Station. And then, ayan, naririnig nyo na yung subway signal na may paparating na train. So, naglalakad na tayo sa ilalim ng subway guys. Kakababa lang natin ng Myeongdong Station. Then, pupunta tayo sa Exit 6. Pag nag-subway kayo guys, tapos nag-Myeongdong Subway Station kayo, sa Exit 6 ang exit. Bumili ako guys ng pork dumplings. Sarap. Dito ko nabili yung pork dumplings. Ayan, sarap. Mag-street food na tayo dito.
Thank you. So, nakabili ako dito guys ng pasalubong. Coin purse siya at saka keychain. And then, pipili ka lang ng patch na gusto mong idikit para merong design. So, ayan. Yan yung options niya. 5,000 won at saka 3,000 won. And then, yung mga patch is 1,000 to 2,000 won. Pabalik na tayo ng hotel guys. Galing na tayo ng Myeongdong Street. And ayan, naglalakad na tayo pabalik ng hotel. Alam niyo guys, sobrang lapit lang ng pinagstayan ko. Mga 10-minute walk lang mula sa Myeongdong Street. Mura pa, all stay hostel. Maganda siya, malinis. Okay naman, self-check-in lahat. Ayun, namili lang tayo ng ito. Namili tayo sa Olive Young at saka Shining Mask ng mga skincare na mga pasabay. May nabili rin ako, siguro i-haul natin pagbalik ko ng hostel. Sorry guys, medyo napagod na ako. Hindi na ako masyadong nakapaglibot talaga sa Myeongdong Street. Ang sakit na kasi ng paa ko. Puro lakad buong araw. So ayun, siguro babalik na lang tayo ng hotel ng maaga ngayon para makapagpahinga. Kasi bukas ng gabi aalis na rin tayo. So bukas siguro late na lang ako gigising. Tapos mag-ikot na lang ulit tayo kung meron tayong nakalimutan. Tatry natin pumunta sa Starfield Library guys kung kaya. Kung hindi pa tayo napapagod. Pero ayun, balikan ko kayo guys. Bye! Hi guys! So ayun nga, nakabalik na tayo ulit ng hostel. Time check, it's 7:30 p.m. na, and bumalik na ako ng hotel kasi sakit na ng paa ko. So pagdating natin ng Myeongdong kanina, minessage ko lang yung ka-office mate ko tsaka yung mga nagpasabay na kakilala ko para pupuntahan ko na siya kagad kasi nga medyo pagod na rin talaga ako masakit na yung paa ko. Kasi ba naman yung sa Gyeongbokgung Palace, puro lakad talaga tapos maghahanap ka pa ng spot. So yun yung medyo nakadrain sa akin. So, ayun nga, bumili lang ako sa Olive Young and then dumaan ako ng ABC Mart and then nag-food trip. Kumain lang ako ng dim sum na pork. Tapos bumili ako ng sa Shining Mask. Siguro isama ko na lang dito sa video yung haul kasi hindi naman ganun kahaba tong vlog na to. So, and share ko na lang yung mga nabili natin. So guys, hindi ko na isasama sa haul yung mga pinabili ng mga pasabay. Yung mga binili ko na lang para sa akin. Tsaka mga pasalubong. So, unahin natin itong M-Playground. Bumili ako sa M-Playground ng pasalubong kay Popoy. Binili ko siya ng 2 t-shirt at saka bumili ako ng isang white polo para sa akin. Teka, pakita ko. At saka nagpasabay yung kapatid ko din. Pero hindi ko na siya papakita. Ito yung white polo. Ayan. Ayan, maganda siya. Maganda yung quality ng tela niya. Free size, and then nabili ko siya ng 29,900 won. Hindi ko lang alam kung magkano siya, pero yun yung price niya. Tapos may nakalagay lang dito na not today. Na pusa na parang tinatamad siya. Maganda siya, pang office. Suot ko siya pang office. At saka sa mga susunod na trip, siguro kung aalis tayo. And then, yung binili ko kay Popoy, itong 2 black na t-shirt. 2 black na t-shirt na oversize. Pero free size siya. Pero tinignan ko na lang kung gaano siya kalaki. This one is 19,900 won. Ayan. Cute siya. May nakalagay na if you got it. And then sa likod, merong nakalagay na ghost. May nakadrawing na ghost. You got it. If you got it, hunt it. Ayan. And then, ito yung isa. Black na t-shirt din. Ayan. Merong drawing ng corgi. Ayan siya. Cute lang. Mga oversize.
Hindi na ako bumili ng hoodie kasi di ko rin naman siya masusuot sa Pilipinas. Sayang lang. So, hindi ko na binili. Pero maganda yung hoodie sana sa M Playground. Siguro sa susunod na pagbalik natin ng Korea, guys. Bili tayo nun. Tapos kung malamig, suot na lang din natin. So, ang next is Pop Mart. Huwag kayong mag-alala, guys. Isa lang tong binili ko. Kumuha lang ako ng isang box ng Echo series. Pero libre to ng kapatid ko sa akin kasi nagpabili siya. Hirono. I-unbox natin. Mag-unbox tayo pag uwi siguro or dito. Try natin mag-shoot ng video. Pero ayun, isang Hirono na Echo. Mura siya dito. Pag kinonvert mo, mga nasa 580 to 590 pesos. Mura ng 10 pesos yung isang box. So, ang next is yung nabili natin sa Shining Mask. Ito, nabili natin sa Shining Mask. So, bumili ako nito, retinol, glutathione, stem cell, Shining Intensive ng Recovery. Ayan. Tinanong ko dun sa babae na parang, hindi ko alam if derma siya na doctor or what, pero naka-white kasi siya na lab gown, so baka maalam siya. So tinanong ko kung ano yung pwedeng moisturizer na gamitin kasi nga dry yung skin ko eh. So nagtanong ako kung anong pwedeng moisturizer, and then eto nga yung sinuggest niya. Yung una, yung tinitignan ko is yung COSRX na snail moisturizer. Pero ang sabi niya, since nakatira nga daw tayo sa Philippines, sa mainit na lugar, malagkit siya pag tumagal-tagal. So hindi niya sinuggest sa akin. So ito yung sinuggest niya. Pero itatry ko muna kasi hindi ko rin kilala tong brand eh. So first time ko siyang magagamit if ever. Then yan, made in Korea. And then kumuha ako nitong COSRX na pimple patch. Kasi paubos na yung pimple patch ko na ganito din. And mas mahal ng konti sa atin. So kumuha na lang din ako ng dalawa. And then bumili rin ako nitong hyaluronic acid Hydra Power Essence. Moisturizer din siya. Pero moisturizer siya na pang dehydrate ng skin. So okay siya. Maganda rin to. Para siyang hindi din daw siya malagkit. So bumili na rin ako nun isa. Kalimutan ko kung magkano siya, pero mura lang to guys. COSRX. And then ang bait ni ate kasi nilibre niya sa akin tong Anjo Professional Snail Foam Cleansing. Pang moisturize din daw. 20,000 won siya, pero nilibre niya sa akin kasi natuwa siya. Ewan ko, konti lang naman yung binili ko, pero nilibre niya sa akin to. As in, freebie siya. Chinek ko dito sa receipt. Hindi talaga siya kasama. So, yun. Libre siya. And then, may mga street vendor akong nadaanan. Nagko-customize sila ng mga keychain. So, binili ko to pampasalubong. And then, ito pa isa. Kuromi. Maraming choices, guys. Kayo mamimili. Pipili lang kayo ng color nitong keychain. And then, kung ano yung gusto nyong idikit. So, tas i-hit stamp nila hanggang sa matuyo. And then, wallet. Meron din silang coin purse. Ayan. Tas ini-hit stamp. Yung coin purse is 4,000 won. And then, 1,000 won. Yung ganito. Yung mga letters. And then, ito naman, 5,000 won yung keychain. And then, 2,000 won pag ganito. Yan. Mura lang naman, guys. Compared sa mga nasa shop. Mas okay yung mga nasa stall lang. Meron akong nakitang ganito. Shop siya. Pero hindi na ako dun bumili kasi medyo mahal. 9,000 won ata ang isa. Or something. Ay, at saka bumili lang ako ng isang ref magnet para sa bahay. Ayan. Korea, 4,000 won to. Sa street lang din. Daanan ko siya. So, ayun lang guys. Yung iba mga pasabay na eh. Pero ipakita ko na lang din. Sabi ko hindi ko papakita eh. Pero ending pinakita ko din. Tchadan! So, sa Olive Young,
Ito yung pinabili ng ka-office mate ko. Nano Ampule Calming Radiance. Ito siya. And then, dalawa nitong hyaluronic acid watery sun gel. Ito yung brand. Hindi ko alam kung alam nyo din to, pero yun yung pinabili niya. And then, nagpabili yung kapatid ko sa With Miuhu. K-pop store siya sa Myeongdong. And binili niya to para sa girlfriend niya kasi fan siya ng 17. Ayan. Kung natatandaan nyo guys, kung napanood nyo yung previous vlog na nagpunta ako ng Japan, pumunta rin ako ng Tower Records kasi nagpabili siya ng album ng 17. Pero ito libre ng kapatid ko sa kanya. Yung last time siya yun nagpadala siya sa akin ng pera and then binili ko na lang doon. Yun lang naman guys, ang mga shinaping natin. Pero nakakapagod kasi ang daming tao. Ang daming turista. Tapos, ewan ko sumakit ata yung likod ko. Tsaka yung tuhod ko kakalakad. Tsaka habang nakatayo. So, ayun, sabi ko, uwi na ako para makapagpahinga din. Medyo busog pa naman ako. Nabusog ako doon sa pork dim sum. Sarap siya. And 5,000 won lang yun. Ganun siya kadami. Nabusog pa ako. And then, hindi ko alam kung bibili pa ako mamaya ng CU sa CU ng food or ng drink. Pero meron pa ako ditong onigiri, grilled chicken topping na nabili ko rin sa CU. Hindi ko pa siya nakain. Kagabi natin siya binili guys nung before umuwi. Tsaka meron pa ako ng seafood pancake na half. Kasi hindi ko naubos yung binili natin kagabi. Kasi mabigat siya sa tiyan. So, yan, may food pa. And titignan ko mamaya guys kung lalabas pa tayo.